Hello Alvin. Ito yung ginawa kong program para sa'yo. Ah, Subukan mo naman to kung pwede ito sa'yo. Kasi iba to sa ginawa mo. Wala tong mga move next button. Mga first, move, move last. Wala to. Nang try mo lang kung magugustuhan mo o kung hindi. Gagawin natin yan. Medyo matagal pa naman yung deadline mo. Ito. Una, gumawa ko ng class. Yung class na to, siguro alam mo na kung anong purpose ng class. Dito ay pag ito yung ginagamit ko pag gusto kong kumonect ng database sa MS Access. Iko-connect ko yung database ko. Ito yung pangalan ng database ko. Tapos pag nagde-declare ako ng variable, gumagawa ko ng module. Doon ko nilalagay yung lahat ng mga variable ko. Tapos kasi okay lang kung isang form lang yung ginagamit mo, tapos pwede ka na mag-declare ng variable doon. Pero kung maraming form, so mas na magbigay ka ng module para hindi ka mahirapan. Tapos ito lang yung ginawa ko dito. Image nya, tapos mga student, mga nilagyan ko lang ng student, last name, middle name, address, course, year level, college. Tapos may add photo na button, tapos add new, edit, delete, exit, clear. Tapos ito yung list view na to. Tapos sa search, yun. Ito lang yung ko, medyo nilagyan ko ng konting tricks. Pag pindot mo ng data dito sa list view yung ginamit ko, hindi data grid. Pag click mo dito, tapos wala siyang picture na nakasave sa sa data niya or sa record ng student na yon, lalabas lang itong mga picture na to, yung mga iba't ibang kulay na mga picture lang. Pag lumabas ang mga ganitong picture, ibig sabihin wala siyang picture doon na nakasave. Example, ito meron ito kasi nilagyan ko kanina nang gumagawa ako ng program. Ito, yan, ito meron din. Tapos ito, wala. Basta pag lumabas yung mga ganyang mga picture, ibig sabihin wala yan. Yan, mga ganyang picture. Tapos ito meron yan. Pag may lumabas na picture na iba, ibig sabihin yan may picture na nakasave yan. Ito. Subukan natin una, test natin yung search natin. So pag search natin, dapat hindi ka, nilagyan ko to ng ng filtering na hindi ka pwedeng mag-type ng kahit anong letter dito, symbols. Ang pwede mo lang i-type is 0 to 9. 0 to 9. Subukan ko. Kahit anong type ko ng ibang mga letter, hindi gumagana. Yun yung yung nilagay ko para kasi sa student number wala namang letter na ilalagay doon. Kaya yun ginawa ko. Subukan natin i-search yung Alvin 115711, tapos search. Dapat if you fill out niya yung mga data dito, ilalagay niya lahat. Sample. Okay, yun. Na fill out, nilagay niya. Tapos sa new, tapos ito naman yung new ang natin susubukan. Yung new ay ginawa ko, hindi ka pwedeng mag-save kahit kahit isa lang ang hindi mo nilagyan. Kahit isa lang, hindi niya i-accept yung yung record mo, hindi niya i-save yung record mo. Tapos kahit isa lang. Pero kung walang picture, pwede niyang isi-save niya kahit walang picture. Tapos hindi niya din isi-save kapag may parehang student number na nakasave na sa database mo. Okay, subukan natin i-save to, ha. Yun.
details already exist. Pwede lang yung palitan to. Clear natin ulit, mag-save tayo. Lagay natin student number 1 2 hanggang 6, tapos ang number, ang niya is, name niya is ayan, ng middle name niya is S as Samsung, last name is B Cruz, tapos address niya is Iloilo City, top scores is BSc OE as Bachelor of Science in Computer Engineering, 5th year, College of Engineering. Tapos save natin. Kahit walang picture, isi-save niya. Okay. Pero pag kahit ito, maglalagay tayo dito ng, hindi ka din pala dito pwedeng mag-type ng ng mga letters or kahit anong symbols. Number lang ang pwede dito. So lagay natin ito. Okay. Pag may isang blanco, hindi niya isi-save. May dalawang blanco, hindi niya isi-save. Kahit isa lang. Yan. Sa lahat yan, kahit isa lang dito ang blanco, hindi niya isi-save, except sa photo lang. Okay, clear natin. Hanapin natin yung ayan na yan. Bukan natin. Search. Lagyan natin ng photo. Sa edit naman tayo. Ang edit naman. So, edit natin. Ito pala. Yung sa edit, hindi natin pwedeng palitan yung student number. Kasi, pag nag-enroll ka sa isang school o kahit sa yung student number mo or pag palagay natin na ID number, hindi na napapalitan yan. Hindi katulad ng mga address o baka lumipat ka, course, na yun yung course pwede yung mapalitan, yung year level, baka nag-iba ka ng department, tapos pwede ding palitan yung apelyido mo, baka nagpakasal ka na hindi ka pa nakatapos ng pag-aaral. Tapos ito, subukan natin i-save yung picture na to. Yan yung ginawa namin dati. Tapos subukan natin, first edit natin, yan, ilagay ko na ng mga pop-up na yan, ano lang yan, simple lang yan, ng message box lang yan. Tapos pag okay natin, yun, masisave na yan. So pag hinanap ko dito, nandito yung ayan, ito, pag click ko, lalabas yung picture na yan. Tapos dito sa delete, i-delete natin. Syempre magdi-delete tayo ng data. So pag dinelete ko to, mawawala yung ayan sa list view natin. Tapos ito mawawala din, matatanggal lahat ng data dyan. Yun. So pag hinanap ko yung student number na 1 2 3 4 5 6, wala na yon. Okay, kahit hanapin natin, pasensyahan nyo na, sinisipon ako. Yun. Tapos ang exit, syempre exit, ito yung clear natin ay i-clear nya lang, tatanggalin nya lang yung mga nakasulat dito. Kahit may nakasulat dito, tatanggalin nya. Clear, yun, tatanggalin nya. Kahit dito, kapag may picture, tatanggalin nya din yung picture. Ilalagay nya yung mga photo na hindi yung lumalabas kapag walang picture yung isang tao sa kanyang data. Yan lang, simple lang yan. Tapos pag may tanong sa coding, message mo ako sa Facebook. Tapos kung hindi mo nagustuhan, message mo din ako sa Facebook o text mo na lang ako para